Isang pinagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners, mga lolo at lola na pensyonado ng SSS. Sa araw na ito, meron kayong dapat malaman at nandito ako para ipaalam sa inyo ang mga bagay-bagay patungkol sa inyong pensyon sa SSS at dapat niyong gawin para mapanatili ang inyong tinatanggap na benepisyo sa SSS. At dito naman po yan sa aking video. Ngayon, ipapahayag ko lahat ng mga importanteng mga detalye para dito. Attention SSS pensioners. SSS may panawagan sa mga SSS pensioners na dapat gawin at dapat malaman ng mga senior citizens ngayong Mayo 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. At inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, inaanyayahan kita na baka pwede mong maklik ang subscribe button. Kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na aking i-upload. And by the way, araw-araw po ako nag-upload ng mga informative contents nang sa gayon makatulong ako sa ating mga senior citizens sa kanilang mga benepisyo. I-bell notification mo na. At kung ikaw ay ready nang mapakinggan ang dapat mong malaman patungkol sa balita sa SSS, kaya na let's go! Sa inyong screen ngayon, makikita ninyo ang importanteng malaman ng mga senior citizens na pensyonado ng SSS. Una na dyan ang pension release ng Batch 1 at pension release ng Batch 2. Ngayon, isa-isahin natin na i-explain sa inyo ang mga ito. Let's go! Ating alamin ang context ng Circular Number 2024-024. Dahil dito po, ipinapaalam ang pension crediting schedule. At dito sa inyong screen, may makikita kayong number 1. The schedule of crediting of regular monthly pension shall be as follows. So dito, may nakalagay kapag may date of contingency ka na 1st to 15th day of the month, makukuha nyo po ang inyong pension sa unang araw ng buwan. Kung ikaw naman ay 16 to last day of the month, ikaw po ay kabilang sa second batch, ang inyong pension credit date is 16th day of the month. Pero ngayon, meron siyang exemptions. May nakalagay sa ibaba, if the credit date, kung ang hulugan ay ma-fall siya sa Saturday, Sunday or holiday, ang pension po ninyo ay kailangan makredit on the last working day before Saturday, Sunday or holiday. So ngayon, ating tingnan ang kalendaryo ng Mayo. Bakit nga ba nasabi ko kanina na mas pinaaga ang pension release ng Mayo? Sa inyong screen po, makikita ninyo ang kalendaryo ng Mayo. At alam naman natin lahat, ang May 1 ay holiday dahil ito po ay Labor Day. So sa araw po na ito, kinakailangan pong i-adjust or sa last working days, i-credit ang pensyon. So ang last working days is ngayong araw, April 30, 2025. Kaya naman, expect po kayo mga SSS pensioners na sa araw po na ito, maibigay po ang inyong pensyon. Pero nakadepende po yan sa mga banks po kung kailan po lang ma-download sa inyong accounts. And sa mga nagtatanong, sir, how about yung second batch na may date of contingency na 16 to 31st? So ang nangyayari po is sa tamang araw po or regular day, hindi po siya ma-advance as expected nyo po. I hope naintindihan natin ang pension release ng Batch 1 at saka pension release ng Batch 2. Kasi pinaklaro ko lahat ng mga impormasyon at mga detalye doon dahil gusto kong mas clear nyo po ang mga makuhang mga impormasyon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang number 3, which is ang AKOP compliance to the qualified pensioners. Alam na ninyo ang AKOP. Ito po yung dapat gawin ng isang senior citizens para mapatuloy ang kaniyang mga tinatanggap na benepisyo sa SSS.
O ngayon, sa mga nagtatanong, sir, sino-sino nga po ba ang dapat magpaakop sa SSS? I-clear nyo nga sa akin. Okay, your wish is my answer. What? So, okay, sasagutin ko na ang ganyang katanungan nang sa gayon mas klaro po sa inyo. Eto na sa inyong screen ang kasagutan sa inyong katanungan. The following pensioners shall be required to comply with ACOP program. So, merong A, B, C, D, at E. Babasahin natin. A. Retirement pensioners residing in the Philippines who are, take note, 80 years old and above. So nagsisimula po itong edad na ito last March 2024. So kung ikaw ngayon ay 80 years old, you need to do the ACOP po. Pangalawa, retirement pensioners residing abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners at dependent children and their guardianship. Meron pong dito, dapat nating malaman. Take note, retirement pensioners residing in the Philippines who are 8 years old may be required. Below 8 years old may be required to comply with the ACOP program under the certain circumstances as determined. Kasi baka nasabi dito 8 years old, pero bakit ninotify ako ni SSS na mag-comply ako ng ACOP? Nakadepende po yan kasi sa inyong nasaan po kayo nabilong na pensioners. O kasi mag-notify si SSS na gawin nyo po ang pagpa-ACOP, then gawin nyo po dapat para hindi po maputol po ang inyong tinatanggap na pensyon. Sir, totoo ba yan na kapag hindi kami makapag-ACOP ay hindi po namin matatanggap ang aming pensyon? How true is it? Okay, let me show to you the evidence and the anong tawag dito, kasagutan po sa niyan. May tanong dito related to that question. Ang tanong na ito ay ano ang mangyari kung ang isang pensioner ay hindi niya magawang mag-comply ng ACOP? So ito po yung sagot. Failure sa pag-comply ng ACOP sa tamang schedule will result in the suspension of the monthly pension. Ayan na, mas klaro na po ang impormasyon. It will be automatically suspended 1 month pagkatapos ng birth month ng pensioner or the deceased member. Automatic cancellation of pensioner after 2 years from the month of suspension. Kaya naman, makinig kayo sa akin. Kung hindi na po enough ang inyong tinatanggap na pensyon at hindi nyo pa magawa ang pag-comply, naku, mas mahirap na po. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na gawin nyo po. And ang deadline po niyan, every last day of your birth month po. Annual. Sa isang taon kaysa lang po or isang beses lang po kayong magpapa-ACOP. Oo. Kaya naman gawin niyo po ito. Ang purpose kasi ng ACOP is to know the status of a pensioner. If tumatanggap ba siya ng pensyon or still alive and kicking pa po ba ang isang pensioner, para mai-update nila sa kanilang data or system ang inyo pong status. Yun po kasi ang purpose. Hindi po yan for the char lamang po. Meron po yung basihan ang SSS. Bakit ganon? And sa mga nagtatanong, meron na bang update sa 1K pension increase second tranche ng SSS? Ang sagot po, wala. Hindi po yan maibigay this year kasi pinapaklaro ni Mr. Declaro ang impormasyon na hindi po maibigay dahil wala pong pondo or binibigyan nila ng panahon para istudyuhan ang ganitong pamaraan or ganitong dapat gawin nila na increase sa ating mga senior citizens na miyembro sa SSS or pensionado ng SSS. At yun po ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman at panawagan ng SSS sa lahat ng mga SSS pensioners.
And I hope na mas klaro po ang lahat na inyong napakinggan at lahat ng inyong mga kinakailangang mga detalye patungkol po sa dapat ninyong gawin sa Mayo 2025 bilang isang pensyonado ng SSS. Ako lamang po ay nagbibigay ng mga reminders or mga attentions sa inyo dahil gusto ko pong ipaalam sa inyo kung ano yung dapat ninyong gagawin. Dahil maraming magchat-chat sa akin, magko-comment na, Sir, napuputol po yung pension na tinatanggap ko sa SSS. Ano po ba yung mga rason? So, ito yan po yung isa sa mga rason bakit po hindi na kayo nakatanggap ng pensyon. Mapuputol po kasi ang inyong tinatanggap na pensyon kapag hindi po kayo mag-comply. And take note, kung ikaw ay below 80 pero nino-notify ka ni SSS na mag-comply, then you should do it. Kasi meron pong chance kasi na na-notify si SSS sa hindi 8 years old. Kasi nakalagay natin kanina or nabasa natin kanina na 80 years old and above. Kung 80 years old and below pero nino-notify ka ng SSS, you should do it para po sa inyong kapakanan po yan. And this is me, Ruel Mendoza Tanyo, na sana'y nakabigay ako ng kaunting tulong po sa inyo, kaunting impormasyon na makakabigay aral sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. See you again next time. Bye-bye!